Dagsa na rin sa mga pantalan ang mga humahabol na makapagpasko sa kanilang mga probinsya, kabilang sa Sorsogon at sa Batangas. At mula po sa Batangas Port, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, kumpara nitong linggo, mas lumuwag na ngayon dito sa Batangas Port, bagamat marami pa rin ang mga naghahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya bago magpasko. Halos buong pamilya Dignos Margalio ang umuwi ngayong hapon papuntang Nauhan Oriental Mindoro para sa kanilang family reunion. Masaya ma'am kasi hindi lang po kami Naiyak na, mother. Ba't kayo naiyak? matagal na kasi kami nagkita. Yan pong kapatid ko is 33 bago namin nakita. Inabutan naman naming nakapila para bumili ng ticket si Charity Hernandez. Pauwi raw muna siyang Gloria Oriental Mindoro at itinaon daw talagang ngayong magbiyahe. Lately po, nabalitaan ko na masyado pong mahaba yung pila. Ngayon po, nakita ko po sa isang post sa Facebook na medyo maluwag na raw po. Masaya rin at magkakasamang uuwi sa Calapan ang mga magkakatrabahong ito. Para buo po yung pamilya namin. Sige po, nung kagabi po, kaya po ngayon po kami dahil luag po. Luag po ngayon. Mula December 13, umabot na raw sa kabuuang 177,000 na pasahero ang naitala ng Batangas Port. Ngayong araw, nakapagtala na ng halos 8,000 pasahero hanggang tanghali at inaasahang madaragdagan pa raw ito ngayong gabi. Nilinaw rin ang pamunuan ng pantalan na ang pansamantalang pagkaantala sa pag-issue ng ticket nung kasagsagan ng dagsa ay dahil sa kakulangan ng available seats sa mga barko at sa mahigpit na passenger limit na ipinatutupad ng Philippine Coast Guard. Nasasagawa natin ng maayos yung ating maritime safety and security protocols. Lahat ng ating mga barko dito ay compliant, ma'am. Wag na po silang magdala ng mga prohibited items like explosive, deadly weapon, bladed weapon, and yung prohibited drugs. Yung mga for babies, meron namang permit yan, pwede sila. Mahigpit din daw nilang binabantayan ang nakarating na balitang may mga fixer o manong naniningil ng 2,000 pesos para maisingit sa pila ng mga truck o roro passengers. Inaprubahan naman ng Philippine Ports Authority ang hiling ng Asian Terminals Incorporated na itaas ang passenger terminal fee sa Batangas Port na ipatutupad sa 2 yugto o tranches. Mula sa kasalukuyang 30 pesos, itataas ang terminal fee sa 60 pesos simula January 1, 2026 at magiging 90 pesos naman pagdating ng July 2026. Kita nyo naman yung lumaki, naging mas maganda at mas maging reklamo ang ating Batangas Port. Wala naman kasing increase in terminal fee over the past 15 years. Hiwalay ang terminal fee sa pamasahe kaya hindi madaragdagan ang pamasahe sa biyahe. Ang terminal fee ay babayaran lamang ng mga outbound passengers. Mananatili naman daw ang terminal fee exemption para sa mga piling sektor. Sa pantalan naman ng Matnog Sorsogon, pahirapan na ang pagsakay ng mga biyahero sa mga roro para makatawid sa Samar. Ang ilan inabot ng mahigit 12 oras. Ayon sa pamunuan ng pantalan, tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga roro. Pero sabi ng Sorsogon Provincial Administrator, sadyang nagkakaproblema sa pamunuan ng kabilang pantalan dahil umaabot ng halos 6 na oras bago makabalik ang mga barko. Ang nakikitang dahilan, kakaunti ang mga pasahero at mga sasakyan na sumasakay pabalik ng Matnog Port. Vicky, bukas itong Batangas Port 24 oras kahit na sa mismong araw ng Pasko. Pero inaabisuhan pa rin po ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa inyo pong mga shipping lines dahil posible raw na magsara ito na mas maaga para mabigyan din ang kanilang mga tauhan ng pagkakataon na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.